Panglabing-isang kabanata, Catherine's POV. As I opened my eyes, I saw white paint, black and gray. It hits me the reality, agad akong napabangon sa higahan, at mabilis na tumingin sa taong katabi ko. It's Matthew. Hey Tie, Matthew is sleeping beside me. What have you done, Catherine? I'm dead. Good morning, my cherry. He smiled wildly and cuddled my waist. Morning. I murmur and aga pang ibinaling sa iba ang tingin. Did you slept well, my cherry? He asked and stared me before kissing my forehead. I found sweet, but I really need to go. My kids needs me now, at paniguradong tibot-tib ang questions, ang sasagutin ko mamaya, I need to go, Matthew. I started and I get up and pick my clothes in the floor, at nagdamit mismo sa harap ni Matthew. Wala na akong mate at tago pa, dahil nakita niya na lahat ng mayroon ako, noon pa man at ngayon. Ang rupok mo, Catherine. Kainis. Wait, he stopped before I could open the door. Matthew, please, I really need to go. Kailangan ako ng mga bata, alam mo naman siguro iyon, di ba? I sound irritated, but I can't change the fact, na iyon talaga ang nararamdaman ko. But can we just talk kahit sandali lang, please, Catherine? Nagmamakaawa niyang saad, habang nakaupo sa gilid ng kama. Nagmamakaawa rin ako, Matthew, please lang wag muna ngayon, baka hindi natulog ang kambal, dahil hindi nila ako nakitang umuwi. Nag-aalala na talaga ako sa mga anak ko, ganoon kasi sila kahit magpaalam ako, hihintayin nila talaga akong umuwi bago sila matulog. Okay, I understand. Let's meet at the mall this dinner, isama mo ang mga bata. Please, I would like to meet them officially. Ngayon, nakatayo na ito sa harap ko, habang hawak ang jowl ko, at mariin niya akong tinatitigan. Fine. Really? He looked excited. Well, ganoon rin naman ako, kapag ako ang nasa posisyon niya. And maybe, this is the right time para official na ngang ipakilala siya sa kambal, besides alam rin naman ng mga bata kung sino si Matthew sa buhay nila. Yeah, so can I go? I asked with a bored tone and rolled my eyes. What a such drama. Wait me, ihahatid kita. Dali-dali siyang kumuha ng damit niya, pero agad ko rin siyang pinigilan. Kaya kung umuwi mag-isa, Matthew. Besides, you don't need to. I need to go, bye. Before I go out, I kiss his cheek that make him like a cold ice. Well, he just froze because of my one kiss. See you next time, my mine. I went out the penthouse and before I could official out, a guttural scream from Matthew I heard. Kinilig siya. I smile and continue to walk, until the taxi came. At the house, Mommy, where you had been po? My little princess asked me, while she's running the distance away from me. I bended my knee and opened my arms, as I cuddle with my daughter. I just went somewhere because of my job, baby girl. I kissed her whole face and she giggled hard. Where is your Kuya Ryle? I asked her at binaba na siya. I'm here, Mom. Bakit ngayon ka lang at bakit hindi ka po umuwi kagabi, Mom? He looked serious and kinda bit mad, I think. He looked like his father. Kapag nagtitimpi rin si Matthew, ganyan rin siya. At my office from Marikina, Kuya Ryle, and I slept at there also. I lied, son, yes, and I'm sorry for that. Really, huh? He said while smirking. I just smiled him and hold his hands also, like what I did to baby girl. Let's go, let's eat for our breakfast, my babies, yes. Food. She really loved foods kaya siya medyo may pagkamataba. But, at the same time, she looked more adorable and cute. Yeah, food again, and you always love it, little sis. Her kuya teased her and the baby girl looked irritated again. Okay, stop now. Let's just eat, okay? But before that, Kuya Ryle, say sorry to your little sister. Bata pa lang sila at sa ganitong edad nila, dapat marunong na silang humingi ng tawad, lalo na kung alam nilang sila talaga ang nagkamali. I'm sorry, lil sis. I just love you so much. That's why I also love teasing you. Kuya Ryle just looked happy after he said those words.
But baby Zia doesn't want to forgive his brother. Para kasing nagjo-joke pa si Kuya Ryle. I called Kuya Ryle with serious tone. Para naman hindi niya natuksuhin pa ang kapatid niya. I'm sorry baby Zia and mom sorry rin po. It's okay kuya basta if next time na ako naman ang mag-tease sa'yo, don't be annoyed okay? Let's eat, I miss food hihihi. She giggled before bow her head, means she will lead the prayer. Dear Papa G, thank you for these foods landing in our table. May these foods will give strength and minerals to our health, that will result a healthy and fitness body we can have. Amen. She looked happy with Kuya Ryle. Thank you Lord for giving a wonderful gift to me. I won't promise but I will do everything, to keep them with me forever. And when I say forever, until my last breath. After the breakfast, we bond in playroom. Well, iba kasi ang kwarto nila sa playroom nila, nalaman ko ring natulog raw sila ng maaga kagabi, dahil sa pagod. Nagligo na naman daw kasi sila sa swimming pool, at nalaman lang daw nila na hindi ako umuwi, nang makita nila ako kaninang umaga. Which is ikinagalak ko, kasi hindi sila napuyat sa kakahinte sa akin diba? Then, Dad arrived too so he joined the bonding. They getting older my Sophie, kailan mo balak ipakilala sila sa ama nila? My dad said while we watching the kids. Dad this coming dinner po magkikita kami ni Matthew, at isasama ko ang bata, at hiniling na rin ni Matthew, na makilala at makita sila ng personal informal way Dad. I respond and stared my father. Anak I know masakit pero ang nangyari sa inyo ni Matthew noon, dahil mas pinaniwalaan niya si Samantha kesa sayo noon. Alam ko ring sabihin mo man o hindi, mahal mo peren ang asawa mo. Dad ex-husband po, giit ko. Hindi, asawa mo peren hanggang ngayon si Matthew, dahil bago niya pa man may file ang annulment case niyo, nagtapat na agad si Samantha. I thunderstruck at naguguluhang tumingin kay Dad. Nagbaba ako ng tingin at ngumiti ng pilit, kahit naman asawa ko parent si Matthew, Dad mahirap pa ring ibalik ang dating kami. Malungkot ako at iyon ang totoo. At isa sa kinakatakutan ko sa lahat, ay yung mapunta ulit ako sa parehong sitwasyon noon, at maaaring magawa ko ulit ang nagawa ko noon. Anak hindi naman ibig sabihin, na muli mong tanggapin si Matthew ay babalik na kayo sa dati. What do you mean Dad? Pwede naman kayong magsimula ulit diba, sa ganoong paraan hindi na kayo magsisisihan, sa kung anong nangyari noon sa inyo. Don't waste time anak, gawin mo ito para sa mga anak mo, at kung maaaring gawin mo rin para sa sarili mo, dahil aminin mo man o hindi, you're not happy without Matthew in your life. He smiled and lived after he said those words. That's right, hindi pwedeng mamuhay ako sa nakaraan, at mas pipiliing ikulong ang sarili ko, sa mga bagay na nakasakit noon sakin, ring, ring. Sabay na tumingin ang dalawang bata sa akin, nang biglang tumunog ang phone ko. Unknown calling. Kids I'll just answer this, okay. You both stay here. They nodded so, I way out from the room to answer the call. Yes, hello who's this? Catherine anak. I got froze, the old doctor spoke in the other line. Doc. Ako nga Catherine, can we meet at the restaurant nearby the Mall of Asia at this hour? If it's okay with you yeah. Okay po. Sabi ko at binaba na ang tawag, ano ang sasabihin niya at ano ang kailangan niya sakin. He is the father of Matthew, ang doktor na tumingin sa akin noon, at nagsabing pakasalan ko ang anak niya. Pero hindi natuloy-tuloy noon ang operasyon, ibig bang sabihin wala talaga akong sakit noon? What the heck? Ginamit niya ako. Huminga ako ng malalim, para maibsan ang galit na nag-aalab sa dibdib ko. Muli akong pumasok sa kwarto at nagpaalam sa mga bata. Uuwi rin ako my babies, dahil kapag dinner time na kukunin ko kayo, at doon tayo sa mall kakain for dinner, okay. Just play and enjoy for now. Bye. I kissed them and lived at the house. Hinabilin ko muna sila kay Manang bago ako umalis, si Dad kasi hindi ko na makita. After minutes, nakarating na rin ako sa restaurant, na sinabi kanina ng dad ni Matthew. Tinext ko ang number na tumawag kanina sakin, at sinabing nasa labas na ako ng restaurant. Tell the waiter, Mr. Arivales reservation. Gaya ng text niya, I follow the waiter,
At habang papalapit kami sa table kung nasaan si Mr. Arivales, ay kumakabog ng malakas ang dibdib ko. Galit ako, oo, pero hindi pwedeng galit ang umiral sa akin, dahil makakagawa o makakapagsalita ako ng masama, at ayaw kong mangyayari iyon. Good morning iha, kinamayan ako ni Mr. Arivales kaya nakipagkamay rin ako sa kanya, at ngumiti ng pilit. You may have your seat iha. Thanks po. Good morning ma'am and sir, may I take your order po? Here's the menu. Ikaw iha, anong gusto mo? Ham 1 glass of pineapple juice na lang, tipid akong ngumiti, kaya tumango na rin ang waiter. How about you sir? A cup of coffee, thanks. Copy sir. Hindi nagtagal dumating ang order namin, kaya nahinto ang pagsalita sana ni Mr. Arivales. Enjoy ma'am and sir. I just smiled and I asked Mr. Arivales. Ano po ba kailangan niyo sa akin doc? Don't call me doc, because I'm no longer a doctor iha. He said while smiling. Ngumiti man siya, alam kung nasasaktan rin siya. But why po? Mula nang malaman ng anak ko ang totoo, pinatanggal niya na ang license ko bilang isang doktor. Po, gulat ako at nalilito, gusto kong malaman lahat. Anong nangyayari, at nagawang gawin iyon ni Matthew sa sarili niyang ama? You heard it right iha, si Matthew mismo ang nagpatanggal sa akin bilang doktor, dahil sa kamaliang nagawa ko sa inyo noon, lalong-lalo na sa'yo Catherine. Teka po, bakit? Bakit ako nadamay? I lied to you iha, mula umpisa hanggang sa ngayon, at karapatan mong malaman, ang lahat ng nagawa kong kamalian sa inyo ni Matthew. Hindi ako umimik, at ang gusto ko lang ay ang makinig, at malaman ang katotohanan. Hindi totoong may mga bukol sa loob ng uterus mo noon iha, dahil ang pagiging irregular menstruation mo noon, ay isang kamalian lamang. Na-late lang ang pagdating ng mga dalaw mo noon Catherine, pero ang totoo niyan ay wala ka talagang sakit noon, at hindi ka kailangang operahan. Nakayuko niyang saad, at tumulim ang tingin ko sa kanya. Oo, mataas ang respeto ko sa mas matanda sa akin, pero kung ginagago ako, doon na mo alala ang respeto ko sa isang tao. Bakit? Bakit mo nagawa iyon? Patid kong galit na ang tono ko sa pagkakataong iyon, na siyang ikinaangat ng tingin niya sa akin. I'm sorry iha, nagawa ko lang iyon para muling mag-cross, ang landas niyo ni Matthew, at ng ina niya. Di ba't ang ina mo ay namatay dahil kay Katrina? Ginawa ko iyon para magkaroon kayo ulit ng ugnayan, at para rin magkaroon ng daan, sa pagkaalam mo ng katotohanan sa buong pagkatao mo, dahil kapag hindi ko iyon ginawa, mas lalong lalaki ang galit mo sa ina ni Matthew. Sa ganoong paraan rin makakahingi ng tawad si Katrina sa iyo, at para magkaroon ng hustisya sa pagkamatay ng ina mo, patawarin mo ako iha. I am really sorry, Catherine's POV. Habang nakaupo ako sa kama ng kwarto ko, bumalik ang alaala mula sa nangyayari kanina. Flashback. Patawarin mo ako iha. I'm really sorry. May bahid ng luha sa pisngi niya, tandang umiiyak na siya. Ngumiti ako at tumango sa kanyang harap, at dali-daling yamakap sa kanya, mas humigpit ang yakap ko sa kanya, nang maramdaman kong yamakap ito pabalik. Hindi mo po kailangang humingi ng tawad po. Ngumiti akong kumalas sa yakap, at muling humarap sa kanya. Ako po ang hihingi ng tawad, dahil sa kagustuhan mong maitama ang lahat, ay nakagawa ka po ng mali. Sabihin mo man po o hindi, alam kong may lamat na ngayon sa relasyon niyo ni Matthew, at dahil po yun sa akin. Malungkot siyang tumingin sa akin at ngumiti ng pilit. You're right iha. Since then hindi na kami muling nag-usap pa ng anak ko, gusto kong malaman mo pong hindi ako galit, I mean hindi na ngayon. Yes, I admit, kanina galit talaga ako, pero nang malaman ko ang rason mo, the angry I felt was totally gone. Salamat iha. Ako po ang humihingi ng pasasalamat, dahil kung hindi sa ginawa mo noon, hindi ko mahahanap ang taong magpapatipok sa puso ko, at ang taong magpapasaya sa akin. Kung hindi mo po yun ginawa noon, wala rin po sana akong mga anak ngayon. Ngumiti ako ng malawak sa kanya, nang lumaki ang mata niya, at batid kong nagulat rin siya sa sinabi ko, you mean, may apo na ako iha. At mga anak. Ibig sabihin hindi nag-iisa. He looked excited. Well, I can't blame him. Mula noon pa man gusto niya nang magkaroon ng apo. Yes, they are twins po. Oh God. Matanda na nga ako, may apo na akong dalawa. Yes.
Nakashoot talaga ang anak ko, at dalawa pa ang bunga. Pabiro niyang saad kaya namula agad ako. Tumawa siya ng mahina, nang mapansin niyang namumula ako, pero pilit pa rin akong ngumiti. You don't have to be shy, hahaha shooter talaga ang mga Arivales. Anyway, ihaalam na ba ni Matthew ang tungkol sa mga bata? Yes po. Good to know, I would like to meet my apples hiha, can you let me? Oo naman po, actually may dinner kami mamaya nila Matthew, kasama ang mga bata, at kung gusto mo po sumama ka na lang po sa amin. No need that, some other time na lang. Hindi ko gugustuhing umagaw sa eksena mamaya, at saka alam mo naman sigurong, hindi pa kami okay ng anak ko diba? Oo nga po pala. Yes iha, oh I need to go hiha, sorry, we can talk some other time, may gagawin pa kasi ako hiha. But before that, can you call me again dad like before? Opo naman po dad. Ngumiti ako sa kanya at yayakap na sana, pero hindi natuloy dahil may biglang humila sa akin, at pinunta ako sa likuran niya. It's Matthew. What are you doing old man? Galit na tura ni Matthew sa ama niya, na siyang ikinagalit ko sa kanya. Excuse me Matthew, don't talk to your dad like that. So ako na naman may kasalanan ha Catherine. Ano na naman ba ginawa mo o sinabi mo sa babaeng mahal ko, at pinagtatanggol ka pa niya ha? Tinuro niya ang dad niya, at matalim niya itong tinignan. Matthew, will you stop? Walang ginawa si dad sa akin, at sa katunayan ay humihingi na siya ng tawad sa akin. Natahimik si Matthew at nakatingin lamang sa ama niya. You know what? You should be the one who will say sorry to dad. What? He looked irritated? But I more look angry, kaya wala siyang nagawa. Nang tumalim ang tingin ko sa kanya, I'm sorry old man. Matthew, galit ko siyang sinuwi. Okay, I'm sorry okay don't be mad at me my cherry. He squeezed my jowl, and he kissed my forehead and lastly he smiled sweetly. Ngumiti rin ako bilang pagtugon sa kanya, at hinalikan rin ng mabilis ang labi niya. I don't care kung may makakita man sa ginawa ko, basta kahit hindi ko man masabi kay Matthew na handa na ulit ako, ay yung maipadama at maipakita ko parents sa kanya. Yamakap si Matthew sa akin ng mahigpit, kahit alam kong namumula rin siya, dahil sa ginawa ko, Someone interact na siyang mas ikinapula ko rin, at ikinatawa naman nila pareho. What a sweet kiss, I love you so much my cherry. Ngumiti siya at muling humarap sa dad niya. I'm sorry dad. I'm sorry for what I did to you before, at sa maling pakikitungo ko sa'yo noon at kanina. I know right now, he's serious and he really mean it. It's okay son, do continue your sweetness. I'm leaving, may gagawin pa ako, basta next time ako naman ipakilala mo sa mga apo ko ha, iha. Tumango ako sa kanya at kumaway. Yamakap si Matthew sa akin sa likod, at hinalikan ang batok ko. Thank you wife, thank you for giving me another chance. Gulat akong humarap sa kanya, at tinaliman ng tingin. Anong another chance sinasabi mo dyan? Dyan ka na nga. Kumalas ako sa yakap niya at akma nang aalis nang bigla siya sumigaw. I love you so much Mrs. Sophie Catherine Garcia Arivales. Mahal na mahal kita baby ko, my one and only. Sherry. Namula agad ako nang marinig ko ang palakpak, at tukso ng mga tao sa loob ng restaurant. Sino ba kasi ang hindi mababaling ang tingin sa amin ni Matthew, kung sumigaw na siya? Patakbo akong lumapit at yamakap kay Matthew, at sa huli ay maalab niyang halik, ang pinagsaluhan naming pareho. Wala na kaming pake kahit makita pa ng iba, basta't ang importante ay kaming dalawa. I love you too Matthew. Mahina kong bulong at yamakap muli sa kanya, mas lalong nasiyahan si Matthew sa narinig niya, kaya tumalon-talon ito habang sumisigaw ng. She answered I love you too, everyone. She still love me too. She love me. Naglabas rin ng cellphone ang iba, at sigurado akong nagva-video sila. Sikat kasi si Matthew, bilang isa sa mga pinakamayaman, sa loob man ng Pilipinas o sa labas. Remember his company, named The Corporation, is now the most famous company in the whole Philippines and Russia. He kept shouting and later on, he carried me at pinaikot-ikot, habang tunatawa siya at sumisigaw parent.
I love this man, and I'm ready to take a risk again. Not just because I love him, but because I want to complete our family too, and this time it's not only for my children's sake, but also for the man of my life. End flashback. Mahina akong napatawa, nang maalala ko ang nangyari kanina. Bago ako umuwi kanina ay naglibot muna kami sa mall. Hindi pala naglibot o namasyal ang tawag doon, kundi nagdate kami. I'm happy, masayang masaya talaga ako. Hindi lang para sa akin at para sa mga anak ko, kundi para rin kila Matthew at Daddy, Matthew's father. Okay na sila, and I'm happy to see how they smiled earlier. I hope it won't end. I hope this will be the new beginning, for our new chapter of love story. No matter what happened, handa na ako. Handa na akong tumaya ulit, para sa isang pagmamahalang, gusto kong may happy ending sa huli. At kung sino man o anuman, ang gustong hadlangan ng pagmamahalan namin ni Matthew, ay buo akong lalaban para hamanin ito, kahit ang babaeng iyon pa, Celine Diaz. Catherine's POV. The dinner came and I'm here busy, finding dress that can suitable to me, yeah, I want to be pretty in Matthew's eyes. Hindi naman ako ganito kakaba at kabahala, kapag may dinner or either occasions. But this time kasi, it's different dahil dinner namin ito bilang isang pamilya. Backless black or red? Well, I'm more like red backless. Mom. Biglang sumulpot si Ryle at umupo sa gilid ng kama ko. Ang damit niya ay napaka-formal rin, a white polo shirt and black pants. He looked more matured. I would love that too, Kuya Ryle. Wait me here ha, I'll just change. Okay Mom. I'm sure and pretty sure that dress will make your beauty more stunning. Ngumiti na lang ako tumango. Itinuro ko ang restroom tandang magpapalit na ako. Pumasok ako sa restroom, habang hawak-hawak ang dress na gusto ni Ryle na isuot ko. I behold the woman who's standing in front of the mirror. Umikot ako at tinignan ang likod ko. The dress really fit to my body, and I more look hot on it. I way out at ngumingiting humarap, sa harapan mismo ni Kuya Ryle. Habang si Kuya Ryle ay nagmistolang natigilan, habang pinagmamasdan niya ako mula ulo hanggang paa. You look stunning Mom. Namamanghang turan si Kuya Ryle at patakbong yamakap sa baywang ko. My mom is so pretty. Nagagalak na sa adri ni Baby Zia, habang patakbo ring lumapit sa amin ng kuya niya. She's wearing red dress also and it really fits to her. She looked pretty and adorable. Hi pretty baby. Mom, the three of us looked stunning. I really like my dress Mom. It fits to my pretty body and of course pretty face like you Mom. She's so hyper kaya hindi nawawala ng sigla ang bahay na ito. Ate, nasa baba na po ang susando sa inyo po. Biglang sumupot si Clara, habang namangharin sa nakikita niya. Ang gwapo't ganda niyo po. Tumili siya habang nakahawak ang mga kamay sa magkabilang pisngi niya. We know that Ate Catherine. Kuya Ryle jokes and start to laugh. Yes. He may be cold in front of people, but he's really sweet and kind to those person, who's nearly and important to him. Okay Clara, please regard to Dad na aalis na kami. Noted ate, bye kids mag-enjoy kayo ah. Tanging ngiti na lamang ang naituran ko kay Clara, bago kami lumabas papunta sa sasakyang ipinadala ni Matthew, para sunduin kami. At the mall and restaurant. Bumaba kami mula sa sasakyan, at pumasok na sa restaurant kung nasaan si Matthew. I bit nervous, and my kids start asking where we eat, but I told them that I have already reservation, even it was Matthew. Mr. Arivales reservation. This way ma'ams and sir. Malayo pa lang si Matthew, pero tanaw ko na siya. Bakas sa mukha niya ang kaba at saya. Malapit na kami nang biglang hinayla ng dalawa kong anak, ang magkabilang kamay ko. Boy babies. I asked them and they both just staring their father. Mas lalong nangamba ang mukha ni Matthew, ni hindi na rin siya mapakali sa kinakatayuan niya. Mom, why is that man with us? Ryle asked at tumulim ang tingin nila sa ama nila. They know already? And they also aware kung sino makakasama namin, pero hindi ko alam kung bakit siya naging ganyan kung umasta. Mom, did I tell you already po na we don't want to see him?
Ryle looked irritated and seems like, want to punch someone. Tinignan ko si Matthew, at nakita kong nasaktan siya dahil sa sinabi ni Ryle. Habang si Zia naman, ay para itong natuod sa kinakatayuan niya, dahil ang mga mata niya lang ay nakatuon sa ama niya. Kuya Ryle and Baby Zia. Tinawag ko silang pareho at pinaharap sa akin, at saka ako umupo sa harapan nila. He is with us cause he wants to meet you both. He want us to come home. I cherish their both cheeks and try to listen. The tension but seems Kuya Ryle doesn't affect anything, Mom. Sabay nilang saad at lumapit sa akin at bamulong. We want to meet him too. Si Ryle ang unang nagsalita at mahinang tumawa. We badly missed him, Mom. I hope he won't leave us anymore. While, Zia said and giggled. Mahina akong tumawa, at sabay silang binuhat papalapit kay Matthew. Linuluko lang pala nila ang ama nila, well pati ako na paniwala nila. Iginiya kong inilapit ang dalawa naming anak, at sabay naman sila yamakap sa ama nila. Gulat at galit ang nag-uumapaw sa buong mukha niya, at pagkatapos ng ilang segundo, may pamatak na luha sa mga mata niya. Sumanggot-singgot na rin siya, sumabay na rin ang dalawa at sa hindi mapigil ang emosyon, pati ako napaluha. Daddy, they both called their father and hugged him tight. Yamakap rin ako at hinagod ang likod ni Matthew, na siyang ikinatinggan niya sa akin, he mouthed thank you and kissed my forehead, and then the two kids was crying in his both arms. I love you three, buong pagmamahal na saad ni Matthew. We love you too Daddy. Zia and Ryle said and kissed Matthew in lips. I love you too, tugon ko na mas lalong ikinaluha ni Matthew. Ang sarap namang ang ganitong senaryo, nakakataba ng puso. Lumipas ang ilang minuto, sabay-sabay kaming tumawa at pinunasan ang mga luha. Let's sit and eat. Pinaghila niya kaming lahat at bago pa man siya umupo, hinalikan niya ako ng mariin. Hoy! Mahina ko siyang sinuwi at sinapak sa balikat. Shocks matigas. Our innocent eyes. The kids both shout and giggled after, kaya mas lalo akong namula. May narinig rin kaming palakpak, kaya agad na napabilang ang tingin ko sa paligid namin. Nandito silang lahat, my dad and Matthew's dad, and even Katrina, mother of Matthew. Si Clara na may hawak na cellphone, I'm sure she's taking video. Nakalaya na siya mula sa kulungan, dahil iyon ang sinabi ko kay Dad, pinakaayaw ko sa lahat ay yung masaya ako, habang may taong nahihirapan, dahil sa kagustuhan ko. Siguro nga napakabilis, pero hindi naman ako tuluyang magiging masaya, kung naiisip kong may nahihirapan. Wala na akong maramdamang galit at sakit sa puso ko, para sa ina ni Matthew, dahil alam ko ring pinagsisisihan niya na rin naman ito, subalit gusto ko paring marinig ang side niya. Hinawakan ko ang baso na may lamang wine at itinaas, ganoon rin sila at sabay-sabay kaming nagtagay. Naging bibo rin ang mga anak ko, dahil kumanta sila sa stage ng restaurant, and take note, they sang baby songs. Pati na rin ang ibang tao sa loob, ay nakitawa at nagagalak, habang nanonood sila sa mga anak ko. Well, I can't blame them. They look adorable and cute. At the same time, pretty and handsome. Thank you my cherry, thank you for being a wonderful mother. You're the best my Catherine, I love you so much Mrs. Arevales. Madamdaming sabi sa akin ni Matthew, habang hinahawakan niya ang magkabilang panig ng mukha ko, at ninahaplos ang mga pisngi ko. I love you too Mr. Arevales. I answered him and ako na mismo ang humulik sa lobby niya, at nang hindi siya nakontento, siya na ang nagpalalim nito. Naghiyawan ang paligid namin, at sabay kaming tumingin ni Matthew, lahat sila ay nakatuon ang tingin sa amin, habang nakangiti. Labis ang saya sa puso ko, wala na akong mahihiling pang iba. Puuna kami at iyon ang mahalaga. Pinaglapad ni Matthew ang aming mga noo, at sabay kaming tumitig sa isa't isa, Mommy, Daddy. Hiyaw ng dalawa, at magkasabay na yamakap sa amin pareho ni Matthew. Sabay rin naming binuka ang aming mga bisig, at galak na galak silang yinakap ng mahigpit, mas lalong lumakas ang hiyawan ng mga tao sa paligid namin. Saksi ang lahat, kung paano muling nabuo ang pamilya namin. At magiging saksi rin sila, kung paano mas magiging matatag at masaya ang pamilya namin. I feel complete, naging saad ni Matthew, habang yakap-yakap kaming tatlo.
Ngumiti rin ako sa kanya, at ngumiti tandang sang-ayon rin ako sa kanyang naging turan. Natapos ang buong dinner na iyon, na punong-puno ng saya. Pagmamahal at galak ang nag-uumapaw, sa loob ng restaurant na iyon, sa oras na muling mag-cross ang landas namin ng restaurant na ito, alam kong muling kasiyahan ang babalat rito. Mas masayang mabuhay kapag ang puso't isipan mo ay puno ng pagmamahal. Pag-ibig ang pinakakapangyarihan sa lahat, sa ibabaw man ng lupa o sa langit. Pag-ibig at katotohanan peren ang mananaig.